opinyon. Itong tumatakbo po pagka-senador na si Congressman Marcoleta. Ano po mas... Adre, mataas ang respeto ko yan sa taong yan. Binibigyan kayo ng choice. Itong piling-pili na ito, sa hindi vernacular, ang galing. I could never talk like that, ever. Yung Tagalog niya, flawless. And tulungan naman ninyo ang bayan ninyo. Tulungan ninyo ako. I'm giving you the wisest choice of people out there seeking acceptance. And I will add more next time sa mga tao. Pero yung sinabi ko ngayon, walang talo kayo dyan. Maniwala kayo. Magandang gabi mga kabarangay. Muli na namang tayong nagsama-sama. Nais muna sana naming magpasalamat sa mga tumangkilik sa ating programang Ang Bagong Barangay ng Mamamayan in Action. Mula pa noong una pa nating episode noong May 2023. Ang layunin ng ating programa ay makatulong sa pinakamaliit na unit ng community. At yan ang barangay. Gusto nating makita at marinig ang mga pangangailangan at ang kani-kanilang magagandang gawain. Higit sa lahat, mabigyang pansin ang pangangailangan ng mga namumuno, leaders, upang mas magampanan pa nila ang kanilang tungkulin. Hangad naming sagipin ang ating barangay. At ang programa, ang ating instrumento para ito ay maipahatid sa ating government agencies na handang tulungan tayo sa ating layunin. Ngayong araw na ito, opisyal naming inaanunsyo ang bagong pangalan ng programa sa Sagip Barangay ng Mamamayan in Action, na siya naming mas magbibigay at nararapat dahil ang pagsagip sa barangay ang ating pangunahing layunin. Mahalin natin ang barangay, sagipin natin ang Pilipinas. Magandang gabi po mga kababayan, mga kabarangay, at lahat ng mamamayan ng ating bansa. Kung saan man kayo naroon sa gabing ito. Ito na naman po ang Sagip Barangay ng Mamamayan in Action. Ang natatanging plataforma po na nagagamit ng mga barangay sa kapuluan ng Pilipinas na natatangi lamang para sa inyong lahat. Dito po natin mapapakinggan at makikita ang lahat po ng mga magagandang practices na nagagawa sa kani-kanilang mga barangay sapagkat dito'y naanyayahan po namin ang iba't ibang mga kapitan ng mga barangay upang sa ganun ay malaman natin ang mga kwento sa likod ng mga nangyayari sa kanilang barangay. Ganun din po yung mga alalahanin na maaari po nilang ikwento sa ating palatuntunan. Bago po ang lahat, kailangan po makilala ninyo ang aking dalawang partners. Mga warriors po ng barangay ito. Una po, ipakikilala ko ang ating Super Cup, ang pinakamasipag na USEC sa buong Pilipinas, USEC Chito Balmusina. Okay. Magandang gabi sa lahat ng nanonood, nakikinig sa buong mundo. At gaya po ng nabanggit ng ating susunod na senador, na talagang dito niya po nakita ang kahalagahan ng isang barangay. Dito niya nalaman kung ano ang sakripisyo ng isang barangay. Dito rin niya nakita na ang mga barangay ay kasama sa lahat ng programa, tagapagpatupad ng programa, pero ang pinakamasakit, hindi po kasali sa lahat ng benepisyo ng ating pamahalaan. Lalong-lalo na kung ikaw ay magre-retire at nakamukha ko na 35 years, pero kahit piso ay walang benepisyo. So, ito po ang nilalayo ng programang ito na talagang bigyan natin ng suporta, bigyan natin ng pansin, at bigyan naman natin ng pagkakataon si Senator na talagang makagawa
ng isang batas na maiangat ang mga barangay sa buong Pilipinas sapagkat sabi ko nga ito ay first responder, frontliner, pero underpaid, overworked. Yan po ang kalagayan ng isang barangay. Kaya kami ni Paring Rani talagang nakasuporta dito sa gusto ng ating senator na yung 33 years na problema ng ating barangay, ng local government ay maiayos na. Okay, magandang gabi po. At sa tindi ho ng problema, sa tindi ng niraranas po ng bayan natin ngayon, napaka-importante po ang isang barangay. At sa pagkakataon pong ito na ho ang obligasyon natin bilang isang mamayan, bilang isang anak ng Diyos, na kumilos tayo, magkaisa tayo, itama na natin ang mga pagkakamali at hindi dapat. Kaya sagipin po natin ang ating barangay, masasagip po natin ang ating bayan. Correct. Ayan po, narinig nyo ang aking dalawang partners na talaga namang isinakripisyo po nila ang maraming panahon ng kanilang buhay sa pagsisilbi sa kanilang barangay. Kayo po ang saksing buhay sa kanilang mga pinaggagawa na hanggang ngayon ay hindi pa rin sila tumitigil para sa ganon ay magabayan po tayong lahat kung paano po ang mga barangay po ay mailagay po natin sa kalagayan na lahat po sana'y nagtatagumpay sa kanilang mga layunin sa kanilang mga lugar. Mga partners, ngayon po ay meron na naman tayong mga naimbita. Tama. 3 po yung nasa studio na nakikita nyo ngayon. Makikita naman ninyo, pati studio natin ngayon, punong-puno ng mga bisita, mga partners. Ano? At meron din po tayong mga inimbita na nasa online. Para makita po ninyo na kahit hindi sila makarating ng personal ay nakakapanayan pa rin natin sila sa kanilang mga lugar. Probinsya. Ayan. So, umpisahan natin, Yusek. Sino ba yung ating Okay. unang panauhin? Si Punong Barangay, Junel T. Isleta ng Manila. Barangay 888 Zone 98. So, Kapitan, sige. Pakilala ka na. Banggitin mo Magandang mga gabi gawa sa iyo, mo. Kapitan. At maswerte ka sapagkat isa ka sa mga naimbita sa gabing ito. Pagkakataon mo na ito para isa-isay lahat ang magagandang nangyayari at maaring mangyari pa sa iyong barangay. Go ahead. Magandang gabi po. Ako po si Junel Isleta at nasasakupan ko po ang barangay 888 ng Santa Ana, 6th District ng Manila. At ang sa amin pong barangay ay tinututukan ng programa ng Peace and Order para po sa katahimikan at kaayusan ng aming mga nasasakupan. At tuloy-tuloy din po ang palagiang pagpapalinis ng clean and drive po sa aming barangay. At ang pagtulong sa mga na may mga sakit, tuloy-tuloy po yun na gumagawa ng paraan upang matulungan ang mga maintenance nila. Ganun po ang programa ng aming barangay. Yung bang paglilinis ng mga drainage ay nagagawa nyo doon? Yes po. Drainage, yung Ginagawa mga po. kanal. Yes po. Yung dengue ngayon, yung kalinisan, napakahalaga na dapat. Ako po. Yusek, alam mo naman, kahit anong linis nila, kahit anong walis at ang pagangalaga, kung talagang may kulang, at bagamat sa isang barado na o talagang imbudo na, hindi na naakma sa panahon natin ngayon. Kaya palagay ko, dapat yung ating mamamayan at ang ating gobyerno ay masama. Ako, si Kong na lang ang pagsasabihin ko. Ang ibig sabihin ni Konsyal,
Ano po kasi, inaral namin yung kalagayan, yung pangkalahatang kalagayan ng barangay sa buong Pilipinas. Mahigit po tayong 42,000 na barangay sa ating bansa. Alam na po ninyo yon. Ngunit kung pag-uusapan po yung kalagayan, baka malungkot kayo pag nalaman ninyo na sa dami po ng barangay, 42,000 mahigit, 2% lamang po talaga Nakatitindig. ang nakatitindig sa kanilang sarili. Ang ibig sabihin, 98% ay talagang gumagapang. At yan po ay dahil nga sa kawalan na magagamit. Ang pondo po kasi ninyo ay talagang nakabase lang doon sa IRA o yung NATA. Sa makatid, kung yung IRA o NATA ay masyadong mababa, eh wala po kayo talagang mapagkukunan. Kung pag-uusapan ay yung pagsasaayos ng mga problema na sa bawat pagkakataon na pagpunta nyo rito, ay nakikita po namin, iniisa-isa namin yung mga problema, yung mga alalahanin na nandito. Talaga pong ganon. Sabi nga ni Yusek, 33 taon na pong nakararaan magsimula nung magawa yung ating local government code. Na ang tanging layunin niya ay makatayo sana kayong lahat. Makatindig kayong lahat sa sariling paa. Pero dahil nga sa kakulangan, ayun, 98% po talaga ay wala pang magagawa kung ang pag-uusapan na itindig ang kalagayan ng inyong barangay. Hindi po kayo Barangay Forbes Park. Tama. Hindi po kayo Barangay Holy Spirit. Barangay Dasmariñas. Hindi rin po kayo Barangay Dasmariñas. Hindi kayo Barangay White Plains. Correct. Hindi rin kayo Barangay Commonwealth. Hindi kayo Barangay Katiklan. Yan po yung nasa 2%. Pasok sila. So, kaya nga po, mamaya-maya tatawagin po namin yung mga bisita nating barangay at doon susukatin natin, gagawa tayo ng halimbawa para mapatibayan natin yung sinasabi natin tungkol sa kawalan po ng kakayahan ng maraming barangay na tumindig sa sariling paa. Kaya ng kausap natin. Magkano ang budget mo? Yan. Ang budget po sa aking barangay ay 3.2 M lang po. Sipin mo, partner, 3.2 million. Idi-detalye ko po sa inyo yan. Oh. Yung 3.2 million. Baka naman US dollars yun. Philippine Market. Pesos, Philippine money. Ang salary nun, para maintindihan nila, kalahati, 50% na lang kamo. Pwede 1.5 million. Oh. Ang natira na lang, 1.5. Yung Yung project, yung mandatory requirement na Konsehal, magkano ba yung sa infrastructure? 20%. 20%. Oh, 20%. Ng IRA lang, sa IRA ko, ma. Paano ngayon yan? Kung paano may tataguyod yung mga gusto mo? Kaya pala rito, tingnan mo. Kaya nga 300,000 lang ang pwede niyang galawin doon, 250,000 lang, mga ganun lang, more or less. Pero Pwede niyang gamitin. kung nasusunod lang, Sa isang taon yun. Isang ang taon yun. alituntunin sa local government code na ang lahat ng programa, pagpaplano, at pagpapa-implement padaan sa barangay, siguro wala hong tulay ngayon na natayo na walang bakal. Siguro walang dike na nasira ang dike dahil walang bakal. Kung talagang nasunod lang at mayroon lang talagang tatayo sa aming mga barangay, kami ay tatayo sa katotohanan at sa dapat lang. Kung walang bakal yung tulay, anong ginamit? Kawayan. Kawayan. Ang Diyos na nga gumawa ng paraan para mamulat tayo. Pag hindi pa rin tayo namulat, ewan ko na lang. So 3.8 3.2 million. Magkano ang Development fund. magkano ang development fund mo? Kasi 20% lang, di ba? O wag na yun. Baka mamaya Barya na lang yung kung wala. honoraria mo. Per month. 45,000 quarterly. Quarter. 15 lang po. 15,000. Yun, 15. Sa 15,000, ilan yung malinis na natitira sa'yo? Kasi pupunta sa'yo yung constituent mo, Kapitan, wala pong pambilin ng gamot si ganito. Kapitan, wala pong pamasahe. Kapitan, yung pong ganito at si ganyan at si ganon. May sakit.
O ilan yung malinis na napupunta sa'yo? Wala na po halos matira. Magkano Yun po. ba? Katotohanan. Ibig Eh di sabihin, malinis din Malinis itong na po. 15,000. yun. Yan po yung pinaka... Yun ang realidad na buhay ng isang kapitan na Kaya- nalalaman ni Senator. Ayan, Yusek, tingnan mo. Tingnan mo. Nangangailangan siya ng rescue vehicle, pati bigas o pagkain, kinakailangan madagdagan sa kanya mga constituents. Kailangan Pati dito medical yung- maintenance, yung kailangan rights, niya. yan. Wala siya talagang mapagkukunan. Kaya meron po kaming isinusulong na batas sana na awa naman ng Diyos ay ito po'y nadinig na. Ang problema, sa ngayon, alam naman po ninyo, ang binibigyan po ng malaking pagpapahalaga at atensyon at panahon ay yung Quadcom. Hindi ko po malaman kung saan papunta yung Quadcom na yan, samantalang itong pinag-uusapan natin, talagang buhay po ninyo ang pinag-uusapan dito. Solusyon sa napakalaking problema. Eh, hindi po maisulong-sulong sapagkat lahat na ng panahon, lahat na po ng hindi ko na maintindihan kung paano po ka. Ayaw po nilang bigyan ng pagkakataon na unahan po na kasi po itong aming panukalang batas na to ay makapagbibigay po ng kaukulang additional na funding para sa barangay. Hahanap po tayo ng paraan para po yung Katindig sa sarili. yung ating barangay commission na gusto nating ilagay sa loob ng DILG ay ating ma-establish at doon po ay makakakuha tayo ng karagdagang pondo sa iba't ibang mga kaparaanan. Halimbawa po sa loob ng isang taon ay nakakuha po tayo ng 50 billion na pondo sa magitan po ng batas na yon. Yung komisyon na itatatag po natin sa loob ng DILG, sila po ngayon ang mag-aaral para i-prioritize sa pagtulong sa napakaraming barangay yung wala po sa 2%. Kagaya po ngayon ang napatutunayan natin sa gabing ito. Konsyal, meron ka sinasabi kanina eh. Alam niyo ho, tayo sa barangay alam natin anong problema. Alam din natin ang ating solusyon. So lahat tayo ngayon nangarap na kahit paano may makakontribute man lang tayo sa bayan natin. Sa pagkakataon pong ito, ako maharap sa inyo bilang dating kapitan, ngayon naging konsihal. Alam ko ho, ang kailangan dito ay yung mga national leader natin na dapat damanya. Dito na ho tayo sa tama. Dito na ho tayo sa may gagawin. Yung mga yan, dati na hong nakaupo, wala naman hong nagawa. Sana po, kapwa ko kabarangay, alam natin ang ating damdamin. Kayong mga kabarangay natin, alam nyo, malaki ang magagawa ng barangay kung ito ay tutulungan lang. Lahat pwedeng gawin, lahat pwedeng itigil. Kaya sana po, marunong na tayong pumili ng tama. 33 years na naghihirap ang barangay. Ang daming obligasyon, ang daming trabaho, pero walang benepisyo ang nakukuha ang barangay. Binabarangay, ang tawag dyan, barangay lang yan eh. Doon sa mga hindi nakakaintindi. At yung walang pakialam sa bayan. So sana sabay-sabay tayong magbago, baguhin natin ang sistema sa pamamagitan po ng pagpili ng tama. Nasa harapan po natin ang tama. Sige. Okay, sige. Kap Junil, magkano yung tanod mo? Ano po? 3,000 lang po sila monthly. Monthly. Baka, Malaki na yun. baka quarterly Ilan yun. tanod? Hindi po, Quarterly yun. quarterly po. Quarterly. Quarter- Mga paid monthly, Quarterly po. meron silang 1,000. 1,000. Yung tanod mo may pamilya. 1,000 pesos per month. Yes po. Divide by 30. 33 33 pesos per day. per day. Yun.
Napansin mo ba yung mukha nung asawa nitong tanod mo kapag binibigyan niya itong 1,000 sa asawa niya? Nakangiwi ba? Nakangiti? Nakangiti ba yun o nakangiwi? O yun. Ayun, nakangiwi. Para ko nang narinig ko. Talaga pong ganun eh. Yun po yung gusto nating bigyan sana ng solusyon. Sa pamamagitan po ng pagsasaayos ng ilang bahagi ng local government code. Kung papalarin po tayo, ang nangyayari lamang po, kulang tayo sa panahon dahil ginagasta, sinasayang po yung panahon ng mga kasamahan ko kung sana itong mga importanteng mga bagay ang unahin po namin. At tsaka na lang, ipamahala na lang nila sa iba yung ginagawa ng Quadcom. Eh, dapat gumawa niyan, Department of Justice eh. Yung po mga piskal na nakakalat sa buong Pilipinas, napakarami po niyan. Hindi po dapat yung Quadcom ang gumagawa ng mga pagtatanong na yan. Ang dapat nilang gawin, ito po, isa batas natin ang lahat ng bagay na makatutulong sa ating lahat. Yun. Sumasama lang po loob ni Yusek, kaya ayoko na pong patagalin ito. Eh. Sino po Sige. ay nasa studio? Number 4, Apat. Antonio Bautista, Ayun. Barangay 887, Santa Ana, Manila. Nasaan po kayo? Ayun. Yun. Magandang gabi po. Magandang gabi, Cap Tony. Ako po si Antonio Bautista ng Barangay 887. I-share ko lang po magmula nang naging kapitan po ako, ang unang tinutukan ko po yung senior citizen po. Nag-alat po ako, bagamat maliit lang ang aming pondo, nag-alat din po ako ng panggamot po, pang maintenance ng mga pan-senior, kagaya ng Losartan, Anlodipine, at siningit ko na rin po yung mga vitamins ng mga pambata. Pero hindi po sapat yun dahil sa liit po ng aming pondo. Pangalawa po, medyo madilim po sa lugar namin. Bagamat hindi po maganda, madilim ang aming kapaligiran, gumawa po ako ng street light na siyempre po minsan kinukuha na lang namin, nagiging illegal pa nga po yung kuryente namin dahil hindi nga po pwedeng i-alat namin yung kuryente sa aming barangay. Magiging bill po. So yun na lang yung paraan, minsan po napuputulan po ng Meralco. Siyempre kasi illegal po, talagang tinatap na lang po namin eh. Kakapit na po kayo ng kuryente kahit illegal. Para lang Para lang lumiwanag, para mailawan lang po niyo yung lugar ninyo. para mapalayo po kami kahit paano sa mga snatching at lumiwanag po. Ayan, Ganun po nangyayari. Di bali ka, Kap, kami rin naman nagbabayad nun eh, system loss. Nakita nyo naman ang kalunos-lunos na kalagayan, Yusek. Kakailanganin niyang kumabit kahit illegal, mailawan lang niya yung barangay niya. Yun nga po. Naintindihan ko yun eh, pero mali, Kapitan eh, di ba? Kaya lang, dahil sa kagusto mong mailawan, ba't di ka na lang kumuha ng alitap-tap na lang para... Kaya Para nga di po, ka- nag-ano po ako ngayon ng solar po. Kailangan medyo maganda naman ang mabibili namin. Depende po sa magiging budget namin itong this year. Eh kung solar naman, kailangan. Eh paano gabi? Wala namang araw. So paano... Sa solar naman po, habang nasisikatan ng araw, Kapag gumaganda ng nakasikat ang takbo. araw. Eh, yung problema, kapag wala na yung araw, wala ka Yun na. lang nga po, parang ano din po yun eh. Oo nga. Minsan pagdating ng 12, 11 o 12 hanggang 1 o'clock, madaling araw, Kurap na. medyo inaantok na po yung ilaw namin. Inaantok na rin yung... Oo. kasi nga kulang yung supply sa araw. Hindi nakukumpleto yung requirement ng isang poste. So anyway, maganda yung ginagawa mo. Kumbaga social services tungkol sa peace and order. Yung feeding program mo, social services yan, libreng gamot. So maganda rin yung ginagawa mo sa iyong mga constituents. At ito na mga concern mo, rescue vehicle, maayos na drainage kasi laging bumabaha sa inyo. O, yun ang problema sa Manila. Santa Ana, ano? Hindi lang sa Laging baha. Manila, pre. Maski na sa atin, sa Kahit Quezon saan City. lugar, o Quezon Yung hindi City, binabaha ngayon, buong binabaha. Metro Manila. Kaya partner, tingnan mo talaga, yan ang mga pangkaraniwang problema na ang nagdudusa dyan, mga barangay, ang nasisisi barangay. Pero napakaliit ng mga tinatanggap na honorarium. Ang nakalulungkot Pero na rito, 24 oras. pinipilit nilang gumawa ng paraan. Mapamaraan sila eh. Nag-i-improvise sila. Tama naman yon sapagkat gusto nila talagang matulungan
ang mga nasasakupan nila, bagamat kulang na kulang. Mm. Ang pinag-uusapan natin dito ay hanggang ganito na lang ba ang mangyayari sa inyo? Siyempre, inaalala nyo na dapat sana masigit pa rito ang magagawa ninyo. Kailangan ang barangay po ninyo talagang maging progresibo naman para po yung inyong pamamahala ay kahit papaano, hindi rin naman kayo mahirapan. Hindi kagaya nitong nagdarahop po kayo lahat dito. Kaya nga ikaw ang pag-asa na hinahanap eh. Sa 33 years, ikaw na yung pag-asa Correct. na hinahanap ng 42,000 barangay sapagkat ito na po talaga yung tamang panahon at pagkakataon. Hindi naman ako artista eh. Hindi ka nga artista, pero yung paano- kapasidad, yung abilidad, yung kakayahan, yung track record mo ang kailangan ng mamamayan. Tandaan nyo yan. Kung gagawin ka namin artista, Yan. 42,000 barangay. Mm. Gagawin ka namin artista na aakto doon sa matagal ng problema. Kung sa bagay, kung gusto ninyong mag-artista talaga o kahit kontrabida lang, lalapat tayo. Hindi, ikaw ang bida. Tony, magkano bang, anong honorarya mo? 10 lang po. Monthly. 10,000. Mababa ka pa kaysa kay Cap Jonel. Paano ngayon to? May mga natitira pa ba rito? Abono, madalas. Abono. Abono. Ano naman ang sabi ni Mrs. sa tuwing haharap ka sa kanya tungkol sa... Naunawaan niya naman po dahil pinasok ko naman po yung Di mabuti na lang maunawain yung Opo. asawa mo. Hindi lahat ng asawa kagaya ng asawa mo, ha? Sa mga tweet na iniintindi na lang niya ang kalagayan mo, Kapitan. Mga partner. Oh, kaya, Kailangan bang puro ganito na lang ba? Puro intindihin na lang ba? Hindi naman kailangan mangyari yun sapagkat may pangangailangan din ang kapitan natin. May mga pamilya. Ano yung sabi mo, Yusek? 24/7. kasama, Ano yun? pero hindi Hindi kasali. kasali. Overwork, underpaid. Yan ang tunay na kalagayan, partner, ng mga barangay sa buong Pilipinas. Ito, nasa Metro Manila yan, partner. Kung Hindi siya, lalo na yung nasa kabundukan. ipaliwanag mo yung kasama sila pero hindi sila kasali. Yes, kasama ho tayo sa obligasyon sa trabaho bilang opisyal ng gobyerno. Pero sa mga pagdating po sa mga biyaya, hindi ho tayo kasali. Abonado pa. Ano yun? Abono. Abono. Kayo Sa na mga- ang saksi. Sa mga tweet, ang gusto po nila sabihin, mga kababayan, ang mga kapitan at lahat po ng manggagawang barangay, kasama kayo sa hirap, ngunit hindi kayo kasali sa sarap. Tama ba yun? Tama, Yusek. tama. Hindi kasama sa Sa sarap, wala. sa sarap, wala. At hindi rin naman talaga sinasama sa sarap eh. Yun. Yun ang katotohanan nun. Sapagkat kailangan Oo. ka nga, yung batas nga ang kailangan eh. Yung 33 years na batas na ginawa, hindi nagkaroon ng realidad o katuparan. Kaya ikaw na yung pag-asa na naman doon, partner. Tony, magkano yung Ikaw ang pag-asa ng mga barangay. magkano ang tinatanggap ng tanod? Sa amin, sobrang mababa po. 600 a month lang po. 600. Ito. 600. Kita mo na. Kanina si Cap Junel, 1,000 pero namumroblema. Hindi rin niya masagot-sagot kung ano yung itsura ng asawa tuwing ibibigay yung 1,000 na kanya magagamit sa loob ng... Ito, hindi na po namin itatanong 600. kung saan aabot ang 600. Ano, ipakakain na lang, hopya. Aagawin pa. Mahirap po ito, kaya kailangan po natin gawa ng paranto. Kailangan po natin pagsikapan na yung layunin po ng panukalang batas na yun, sana po'y mailaban natin kaagad. Ang namumroblema lang po kami ngayon, sapagkat lahat na po ng panahon, lahat na po ng resources, nakatutok na po sa Quadcom na hindi po namin alam kung saan papunta. Maniwala po kayo sa amin. Basta ako ang panalangin ko lang. Kung sakali man at talagang iyan hindi makalusot ngayon sa Kongreso, pero dapat masiguro natin sa Senado may pagpatuloy mo yan. Walang problema doon. Palakpak doon, di ba? Tama. Yan, ganun lang yan. Walang problema doon sapagkat walang mga away sa atin doon. Yun ang maganda ron. Baka tayo pang mang-away doon. Yun, kapag yun ang hindi maganda nila ron. tayo pinagbigyan, di ba? Yun At ang wala maganda na ron. pong mga agaw ng hopya doon. Yun. Kasi 24 lang Kaya, yun, hindi kaya ba? nga, 24 lang ang kasama mo doon. Ayun. Yun. Sige. Number 7, konsyal.
Number Yes, 7. ang ating number 7 ay of course, taga Manila rin, Barangay 883. Mukha, muntik na sa istasyon namin to, 882. Ah, m- tawagin na po natin, Kapitan Redentor Idamla. Magandang gabi po. Magandang gabi, Kap. Magandang gabi po, Kapitan Reden. Nanonood po sa Ayan. Sige po, sige po. Ako po si Punong Barangay Redentor Idamla po. Barangay 883, Santa Ana, Manila. 6th District of Manila po. So, ang pangunahing programa po namin, gaya rin po ng ibang punong barangay, nilaanan ko po nung pang sariling pondo po yung yung hinati ko na lang po sweldo ko yung maintenance ng mga senior. Inuna ko po yung mga maintenance ng mga senior para dahil papunta na rin po tayo sa senior para at least kahit papaano magaya ng ibang barangay na libre yung maintenance nila. Losartan, amlodipine, tapos meron din po tayo mga vitamin para sa mga bata. May mga sakit ng mga bata, kahit pa paano maibsan natin na mga pangunahing gamot, paracetamol, gamot sa ubo. Yan po. Pero kinukuha nyo na ko po yan. sa sariling sweldo nyo na Opo, po yun. kasi po, hindi naman po kasama yun sa budget ng ano. Ang sinasama lang po natin sa budget, yung usually, yung mga gamot na mga paracetamol. Pero yung maintenance po ng mga matanda, hindi po Eh yung pong monthly feeding program ninyo, sa budget na po nyo yes po. nakukuha yun. May mga nabigyan po natin ng nabahagian po natin ng konting budget po yun. Yung mga supply sa eskwela, Opo. sa Pero budget yung na iba po po, yun. siyempre, hindi naman po makakasapat lahat. Kaya, gaya ng po sabi ni Chairman Juni, mag-aabono tayo. Hindi pa pwedeng hindi. Dahil hindi po makakasapat minsan yung mga napupuntang pera para doon sa ganung ano. Buwan-buwan. Actually, quarterly lang po yun, pero ginawa na lang po nating buwan-buwan para mas maibsan yung pangailangan ng mga bata. Tapos may mga binibigay po tayong educational materials sa supply po para tulong po doon sa mga natin, sa mga Poorest of the poor. kabataang nag-aaral po sa daycare natin. Mm. And same time doon sa mga estudyante po natin sa barangay. Tapos tuloy-tuloy na paglilinis. Gaya ng sabi niyo po, kailangan talagang linisin yung drainage ng Tama yun. Time to time po, yun po yung tinututuan ko. Actually, may programa po ang DILD doon sa Barkadahan. Lagi po Barkada, tayo tama nagre-report. Naka-geotag po yung mga report po natin. On time, lagi po yan. Hindi tama natin dinadaya baga sa kung anong araw, anong oras, nilalagay po natin dahil sumusunod po tayo sa pamantayan at mga pinatutupad ng DILG. Paano naman yung drainage nyo? Malinis. Paano yung kapitbahay mong barangay? Hindi naman nililinis. De, Yun apektado lang ka rin. po kung hindi na po natin. Pero sabi naman po niya, nililinis din po niya. Kaya lang, sa amin po kasi yung Hindi yung sa'yo naka-geotag. Yung sa kanya, hindi. Hindi mo malaman kung totoo yung sinasabi niya. Di ba? Yun lang po. Kasi po, unang-una, nasama po sa seminar namin yon tuwing magre-report ka, kailangan naka-geotag ka para at least alam nila na on time kung anong araw at saka ano yung kahabaan ng nililinis mo. Tama. Hindi agaya po nung dati po kasi wala talagang picture. Maganda yung ginagawa mo, Kap. Yan ang mga dapat ginagawa at kita mo kung gaano kalaki yung sakripisyo nyo para sa kapakanan ng constituents mo. Nakakapagbigay ka ng maintenance sa mga senior nang gagaling sa sweldo mo, Kap. Opo. Napakataas naman siguro ng honoraria mo. Kaya mo nagagawa yun. Nagtatanong po ako sa 16,300 po. 16,000 ka naman. 16,300. So, magkano yun? Sa loob ng isang buwan? So almost kulang-kulang 50,000. Kulang-kulang sa 50,000 15. po, opo. Tama ba yun? 14,000. Yan. 60,000 quarterly? Po? 60,000 quarterly? bali 50, 48 pa, more or less, mga ganyan lang po. 48 50. quarterly. Magkano yun, konsyal? Wala pa ho. Mga 15,000, 16,000 plus. So, 15,000. Pareho lang kayo ni Cap Junel. Opo. Halos magkakapareho lang po kami, pero So, yung laki lang po ng barangay nagkakaiba sa amin. yun po. So, Opo. 15,000 si Cap Junel,
15,000 ka rin, 10,000 si Cap Tony, parang Mas maliit po kasi yung barangay. Mas maliit ang kanyang Ilang kalsada lang annual po yung budget. sasakupan niya. oo nga, pero pare-pareho kayong isang kahig, isang Opo. tuka. Yun, Tama ba yun? Tama ba yung yun po yung description? katotohanan, ano po. Isang kahig, isang Isang tuka. kahig, isang tuka. So, Tama. paano po, yung batas po na nagawa 33 years ago, talagang hindi po nagiging mabisa kung pinag-uusapan po natin paano susulong ang barangay. Kasi mamamalagi po kayo sa ganitong kalagayan. Kapag ang pondo po talaga nanggagaling lang do sa nata. Kapag walang karagdagang pondo, para kung nang nakita, hindi po gigilas ang barangay nyo. Palagi na lang po kayong ganito. Baka lalo pang bumagsak sapagkat paparami po yung constituents ninyo. Sana man lang kung paparami yung constituents nyo, nadadagdagan automatic yung nata ninyo. Baka hindi ganun eh, hindi mo ba? Pero Ayun. kahit marami ka namang constituent, malaki rin ang problema mo, hindi pa rin sapat ang honoraria. Kaya talagang hindi tayo sinama doon sa benefits, sa honoraria lang tayo nilagay. Sa 33 years ago pa yung batas na yan. Kaya yung batas na yan, dapat talagang mabago. Dahil membro ho kasi ang mga kapitan ho dito, madami na ho na kami naimbitahan. Membro ho talaga ng abono. Ang mga kapitan. Laging nag-aabono. Ayun. Wala akong narinig sa congressman na nag-abono eh. O Yusek, Sige, salamat Kapitan sa na-share mo at Maraming salamat po. patuloy mo lang lagi yung mga inilalabas ng mga MC, mga advisory ng DILG. Yan po ang kailangan nating naisasagawa. At, hindi mo ba itatanong sa kanya kung ano naman ang masasabi ng kanyang misis sa kanya? yun. Anong masasabi nga pala ng misis mo? Bago tayo dumako dun sa taga-Palawan naman nata yung online natin. Sige nga. Nasanay na po eh. Nasanay na. Unang-una po, lagi ko na lang po sinasaisip na ito po yung ginusto natin. Yun. Paglingkod po sa bayan. Serbisyo talaga Serbisyo ang po hangad talaga. mo. So, ganun din po yung mga anak ko. Very, ano naman po sila, supportive. So, puro Talagang, pang-unawa na lang ang binibigay po ninyo ng mga misis ninyo sa inyo. ano po, Pang-unawa na lang at suporta sa Opo, inyo. yun talaga. Talagang unawa at suporta na lang po ang ano. At nananalig na lang po tayo sa taas. Basta Sige. tuloy-tuloy lang at huwag tayo magkasakit. Sige, salamat ka, Kap. At unahin naman natin Thank you, Kap. Okay. Dito ho sa pagpapatunay sa programang ito, minumulat to namin kayo sa problema. Sa problema po na tayo mga ordinaryong tao, tuwing may problema, takbo kayo sa barangay. Konting kibot, barangay po. Ngayon nakita, nalantad po sa programang ito kung ano ho ang sitwasyon ng barangay. So sa usunod po, yung mga lalapit sa barangay, kayo na lang ho, magbigay na rin ho kayo. Magdala ho kayong kanin, magdala ho kayong ulam. Pag lumapit po kayo sa barangay nyo, dahil kita nyo po ang inyong mga punong barangay, mga barangay official po ninyo. Talaga hong sobra-sobra na ang pagmamalasakit. Pagmamalasakit na katiting lang ho ang kapalit na ibinibigay ng ating gobyerno. Na itatama dapat ng ating Congressman Marcoleta, naghain na ho ng batas, nagkaroon na ho ng committee hearing, kaya lang sa sistema ng pagbabago ngayon, mukhang hindi ho natin ito makakamit. Kaya para priority. para makamit ho natin ito, ilagay na lang ho natin Sa sa Senado. Senado. Si Congressman, Wala bang at palakpak na? sigurado ko ron, tas may puso yung mga nandun. O yung number 6 na uli. Si Kapitan Camilo De La Cruz. De La Cruz, Barangay Maruyogon, Palawan. Nandyan po kayo, Kap. Sige, go ahead, Kap. Kap Camilo. Go ahead ka na po. Ayan. O, sige, Kap. Magandang gabi sa'yo. Baka nakamute ka. Sige, go ahead ka na. Magpakilala ka na at banggitin mo na yung mga magagandang programa na ginagawa mo sa iyong barangay. Go ahead. Magandang gabi po, Senator. Magandang gabi sa iyo, Kap. Representative lang po, Barangay Secretary po ni Cap Camilo De La Cruz, ang Barangay Maruyogon po. Sige.
Amin po kasi yung kapitan ay meron pong liga meeting po sa bayan kasama po yung ibang mga punong barangay din po at si Mayor po. Okay. Sige. Sige, Sige, banggitin ikwento mo. mo yung magagandang mga pangyayari sa barangay nyo, Sec. Nung simula pong naihalal po ang aming punong barangay noong 2018 po, may mga nakamit na rin po siya mga karangalan po. Galing po sa city, hindi lang po sa city, sa Red Cross po, sa CDR po namin. Na kamit din po siya at nabigyan din po ng Most Improved Barangay po noong 2019. Tapos nakapagpagawa po siya ng sa 20% development fund po namin. May mga structure na po siya napagawa gaya po ng isolation building po namin at rain collector po. Kasi ang barangay po namin ay medyo hirap po pagdating po sa tubig. Tapos may mga padagdag na rin po mga building din po. Yan po. Secretary, ang inyong barangay ay tinawag na o na-award na Most Improved Barangay 2019, ano? Ano Apo, yung apo. in-improve nyo? Ano yun? Dahil nga po malayo po yung aming barangay sa city, medyo hirap po sa pag-travel. Simula po nung nagkaroon po ng road widening, unti-unti po na develop. Mayroon na pong cover gym, 2 cover gym po ang aming barangay. Tapos multipurpose building po Infrastructure, kaya na nag-improve. tayo. Opo. Social services, ano na ibibigay nyo sa inyong constituents? Sa social services naman po, marami naman po. Lalo na pagdating po sa mga health. Yun po yung isa sa, dati po kasi nung nagkaroon po meron po kaming barangay multicab na pag meron po mga din po, may sakit. Yung Kapitan kalinisan, po mismo, yung kalinisan, na pagpapatuloy nyo ba yung kalinisan, yung pagtatanim, yung hapag, yung bukal, Opo. bayan ng kalikasan? Ang amin pong Barangay Kalinisan Day po ay every Saturday po. Regular po namin ginagawa. Tapos Yung pagtatanim, gulayan po sa barangay. Yung Meron po, pagtatanim, may gulayan Sec, po kami sa barangay po. meron ba kayong nursery? Nursery po, sa ngayon po wala pa po kasi Ayun. Alam nyo, maputol kita sandali. Alam mo, Senator, paring Rani, Yes. may computation ako na talagang ang makapagbibigay ng solusyon sa food security sa ating bansa ay barangay talaga eh. Kasi tayo yung may manpower eh. Biro mo, 120 million Filipinos. Pag hinati mo yan sa tatlo, 40 million families. So tayo, meron tayong 42,000 barangay. Kinuwentahan ko nga kahapon si Director eh. Sabi ko kay Director, 30,000 barangay lang yung mapasunod natin na magkaroon ng kanya-kanyang nursery. At i-expand mo yung nursery mo, ikaw na yung mag-volunteer na magpatanim. Every Saturday na ikaw ay nagpapalinis. Ang quota ng bawat barangay sa first 6 months, 500 families ang inyong mataniman, bawat barangay. Ilan na yan? 15 million na pamilya na ang mapakakain noong tigpa 500 na pamilya. Kung meron kang 15 million families, times 3 na lang, 45 million na yung napakain mo. Dami na nun. Ngayon, kung 1,000 na pamilya naman, ang naging target ng isang barangay na mataniman mo, yung nasa rural lang ang pinag-uusapan natin. 30 million na pamilya na yung matataniman ng 30,000 barangay. So ang magbibigay talaga ng solusyon sa kagutuman, sa kahirapan, sa kalusugan, ang barangay. Kaya ako, lagi ko sinasabi sa mga barangay, kung gusto mong magkaroon ng food security, food sufficiency ang isang barangay, kung ilang pamilya ang nasasakupan mo, ikaw na ang magtanim, ikaw na makiusap, at yan, magkaroon ka ng nursery, may dideklara mo after 6 months, 1 year na may food sufficiency sa iyong barangay. Yun lang naman ang lagi ko pinapaalala. Yes, yan ang buhay na bayani.
kaya gawin Ng bawat barangay. ng Pagka bawat nasunod. barangay. Yan ang dapat natin sigurong isulong pagka nandun na Oo, tayo. tama. Yusek, ano? Nasa kamay ng barangay ang solusyon sa pagkain talaga. Kasi importante na magkaroon talaga sila ng space for Mhm. nurseries. Ano? Ang problema, hindi nursery. lahat. Yung Hindi nasa lahat ng kabundukan lang barangay, naman, eh, partner. Yun lang, sabi ko nga, nasa rural Kailangan lang. nating ma-target, ma-identify Mhm. yung mga barangay na may kakayahan Yun. na mag-maintain ng nurseries. Yun. May Kailangan lang nursery. ma-identify lahat sa buong Pilipinas. Tama yan. Kaya pagka binigyan pa natin ng totoong power ang barangay, talaga hong mas marami ang magagawa. Alam mo ba, Secretary. Sek, yung honorary ni Kapitan? 12,000 po. 12,000. 12,200. Opo. Ayan, buti na lang, hindi 12,000. nagkakalayong mabuti. Sapagat, alam mo, Sek, sa ibang mga Opo. pagkakataon na aming mga nakakapanayam, merong doble rito yung kanilang tinatanggap. May umaabot ng 35,000 hanggang 38,000. Pero ngayon, itong nakalap namin ngayong gabi, merong 10,000 kagaya ni Cap Tony, merong 15,000 kagaya ni Cap Jonel at saka ni Cap Redentor, at si Cap Camilo na boss mo ay 12,000. Sa makatwid, nasa low end kung ikukumpara dun sa high end na nasa 30,000 o higit pa. Ito yung isa sa aming gustong mangyari na napaglapit-lapit sana natin yung mga tinatanggap ng kapitan kasi pare-pareho naman yung kanilang mga responsibilidad. Malawak ang kanilang gawain, masyadong mataas ang expectation ng mga constituents sa kanila. 24/7 ang kanilang serbisyo. Pagkatapos, nagkakalayo-layo naman yung merong tumatanggap ng 5,000, merong 37,000. Masyado namang malayo yon. Tama. Kaya yung pinipilit nating ma-rationalize sana yon, maging equitable, sana katapos-tapusan man lang, lahat ng manggagawang barangay, kahit minimum wage na lang ang tanggapin nila siguro. Baka sakali, hindi man ideal yung sweldo na yon. Ngunit sa tingin ko, ayun naman siguro yung medyo katanggap-tanggap. Sapagkat alam mo, Sek, dito sa Maynila, ang average na sinasahod po ng kasambahay natin dito, 8,000 pesos a month na eh. Pero yung trabaho ng kasambahay dito, hindi 24/7. Hindi kagaya ng kapitan. Si kapitan, natutulog na, gigisingin pa eh. Kapitan, nawala po yung aso ni ganito. Nawala po yung kalabaw. Lahat na lang si kapitan eh. Dadalhin sa ospital, si kapitan. Yan po ang nangyayari ngayon. Kaya salamat, Salamat, Secretary. At pakisabi kay Kapitan Camilo, isang araw ay baka magkita-kita kami riyan sa inyong lugar. Ano? Opo. Maraming salamat Kumusta din ang po. ating mga kababayan dyan sa iyong barangay? At magandang gabi sa iyo at salamat sa iyong panahon. Shout out. Magandang gabi po at salamat din po. Pare, shout out. Ayan, shout out muna tayo. Shout out doon sa team na Ching Dumalia, Organic Farmers Association of Region 2, with Sir Raymond Bisor at Ma'am Nelly Ferrer. Ayan, shout out din sa Wellness Guru of the Team Japan. Wellness. Ayan. Ano ba yan? Mga dancer ba yan? With, of course, Miss Prime Rose Inso at Mr. Ging Mark Ramirez. Shout out din, Wellness Pilipinas Chairman, kilala ko to si Doc Bong Ramirez, Executive Director. Sagit Kalungsugan, Diyos. Eto, may shout out pa. Si Malo Mines ng Red Tiger, Multimedia Production, Antipolo Rizal at Guimaras. Eduardo Menes of Negros Province. Ito, supplier daw to ng palm oil in the whole Visayas. Yun. Pwede na nating campaigner to. Whole Visayas. Elena Chang, Marilyn and Tan family of Aklan, of District 1 and District 2. Jonar Tabikin of Porac, Tarlac. Visiting, may visiting singer tayo, actress, host, an event organizer
Eduardo Santos aka Jan Estrada, ultimate look-alike of ABS-CBN Showtime. Okay. Ito, si President Ariel Constantino of Port Bonifacio Katipunero. Katipunero, Eagles Club of Port Bonifacio Katipunero, Ladies Eagle Club. Ang event po nila is November 9. Ito this coming Saturday. Bukas yan. Yes, of course. Narinig po natin ang problema ng barangay at ang sigaw ng ating mga barangay official at ang ating pong mga constituent mulat sa pulpo. Ilang buwan na ho kaming nagpuprograma. Nakita ho talaga na kailangan na baguhin ang local government code. Kaya lang nakakalungkot, naisalang na sana ito. Umusad na sa committee, sa mga committee hearing. Kaya lang sa mga current situation ngayon sa ating kongreso, mukha hong hindi ho aabutan to. Pero hindi tayo titigil dahil sagipin natin ang ating mga barangays, pamamagitan po ng pagluklok ng may malasakit sa barangay at may malasakit sa Pilipinas. Walang iba, Congressman Senador Marcoleta. Tama. Correct. Kailangan mabuhay. Mabuhay. Sige, Sa panahon ho ngayon, kukunti lang tumitindig sa tama. Kaya dito na tayo. sa tama. Sa tama. Sige, partner. Kasi ang sabi kanina ni Yusek, ito raw ginagawa natin, naririnig sa buong Pilipinas. Buong Baka mundo. hindi sila Yes. buong mundo. Oh. Kasi sabi niya kanina, yung paunang pananalita niya, kayo po'y naririnig sa buong daigdig. Kailangan malaman nila kung bakit sinabi niya yon. Totoo ba na pwedeng itong pinag-uusapan natin ngayon? Lalong-lalo na yung mga ulat, mga binanggit ng ating mga imbitadong kapitan, mga pa-studio sa online. Narinig kaya ito ng buong Yes. daigdig? Yes, Kong. Tama. Dahil Narinig nila. ang ating pong programa, Sige nga, ito bakit po mo? ay napapanood tayo sa TV. Regular TV, Aliw Channel 23. Ang napapanood, Every eh, Thursday. lahat po ito, Monday to Friday po ito, pero every Thursday po tayo. Pero ito rin po ay napapakinggan sa buong Pilipinas, regional, ang regional coverage po natin, 8 station ng Aliw, 882. At ito ho, napapanood din tayo sa Sky Cable, Signal TV, For the Box, Sulit Boxes, at iba pa hong boxes. Napapanood at napapakinggan. Sa YouTube naman, sa social media, nasa YouTube din po tayo, kaya buong Pilipinas. Kaya ho ito, pwede nyong reviewin, pwede nyong balik-balikan yung ating pong pagtatalakay po rito. At ikumpara nyo sa iba hong talakayan. Yun, mga Sama kapitan. sa kato hindi tayo nagbibiro talaga. Hindi tayo nagbibiro. Totoong totoo. Ang maakusahan tayo na nagsisinungaling tayo rito. Yun, tama yun. Oo. Tama po yun. Okay, so meron pa ba tayong bisita, Yusek? Meron pa ba? Pang-isa? May pumasok? Meron pa ba yung number 8, si Kapitan Sino pumasok? Sige. Julinin ba yun? Julinin Rago? Okay. Sino Hello yung po, pumasok? Ano pangalan? Gap Jolie. Julie 9 po. Si Julin. Julie 9 Drago po. Ng Poblasyon Banga, Aklan po. Yun. Lalaki pala. Poblasyon Aklan. Yes. Opo, lalaki po. Go ahead, Kapitan. Magandang gabi po, Congressman. Magandang gabi. Sige. Good evening, Kap. Bago lang po akong kapitan dito sa bayan namin, sir. Ngayon po, tinututukan ko po yung magkaroon po kami ng Barangay Health Center. At Health saka, Center. oo, wala rin po kaming sir, wala rin po kaming covered court o evacuation center. Wala rin po. Wala rin po kaming sir. Ano pa? Ambulance. Wala rin po. Andito po kasi, hello. Sige. Go ahead. Dito po kasi yung Aklan State University, sir, sa bayan namin. Yung problema po, ang dami rito mga borders, dami rito nabuboard sa ibang bayan, mga taga Iloilo, Antique, Capiz dito, nag-aaral dito nagbo-board. Yan po yung problema namin
wala po kaming mga facility na kung anong mangyari kung mga dito sa bayan namin eh. Mahirap po sir. So ano po yung mga regular pong project na ginagawa po ninyo, yung social services po ninyo? Eh mga sir sa mga yung sa mga gamot nagbibigay mo rin po kami sa mga senior citizen, sa mga PWD. Yan lang po. Maliit na Senior citizen, nakagagawa po kayo ng tulong sa kanila? nagbibigay po kami ng vitamins po nila sir. Mga maintenance po? Yes sir. Meron po kayong feeding program kagaya po nung sinabi ng mga ilang kasama nyo dito sa Meron po sir sa daycare center na meron po sir. yung po mga hapag ninyo, yung mga paglilinis po na nagagawa rin. Every Saturday po sir, naglilinis po kami at saka may hapag rin po kami sir. Oh, lahat naman pala nung atas. Yung ng pagtatanim, PILT. nagagawa nyo. Yes sir, meron din po. Nagtatanim rin kami. So ano po yung sinasabi nyo kaninang parang kailangan ninyo na dapat Yung sir, wala po kaming barangay health center. Yung pag nagpa-immunize po yung mga bata sir, yung mga sanggol yan po nasa labas lang po sila sir. Hindi po kasi sa barangay po namin. Sa tulong po na humingi pa ako ng tulong kay Congressman Marquez, sa mahal namin congressman dito sir. Binigyan pa ako ng pang-extend po ng barangay hall namin kulang-kulang pa po sir. extension sana ng barangay ang sinasabi po ninyo? Oh, yes sir, para magkaroon po kami ng kahit Sinong konti congressman maliit. mo? Sinong congressman nyo dyan? Si Congressman Carlito Marquez po, binigyan po kami ng 2 million para ma-extend po yung barangay Ano hall pong namin. pangalan ng congressman? Carlito Marquez po. Carlito? Marquez, district, first district po. Si Congressman Carling, di ba? Carlito Marquez po. Kakilala mo pa. Oo, kakilala natin yan. Gusto mo ba nakausapin ko siya para... Tulungan ka. Nabigyan na po kami sir ng 2 million pang extend pero Kulang. kulang pa po sir. Wala po kasi kami sir na covered court sir. Pag may mga event po yung kami dito sa barangay at saka yung SK namin wala nadi-delayed po kasi umaasa na po kami sa covered court ng LGU. Oo. Barangay poblasyon ka, Kap, di ba? Yes, Senator. Ang binigay niya muna sa'yo, 2 million. Yes, Senator. So, hihingi pa ako ng 20 million para makumpleto mo yan. Sana po, Senator. Sabihin ko kay Kong Marquez, Kong, 20 million lang naman yun. Kawawa naman yung poblasyon ni Cap Julinin ay kailangan bigyan mo. Yan. Kung pumayag siya, di okay lang, di ba, Cap? Maraming salamat po, sir. Malaking tulong na po sa kababayan namin dito, sir. Ayan mo, next week pag nakita ko, sasadyain ko siya sa opisina niya, sasabihin ko na nakausap ka namin dito sa palatuntunan ito, o baka naman yung 20 million gawin yung 25. Yun, okay. Salamat po, sir. Salamat po. Sisiw na sisiw yun. Kasi alam mo, pag humihingi tayo ng eksaktong amount, kagaya na sinasabi mo, kukumplituhin mo lang, itaas na natin para kapag tumawad siya, at least, yung inaakala mong halaga na maaaring makakumpleto ng yung extension, baka sakali nyo nang maibigay. Di ba, Kap? Yes, sir. Yan, Senador. sige. Commitment ko sa iyo yan next week. Hanapin ko. Ayan. Salamat po, Senador. Hanapin ko si Congressman Marquez dahil barkada ko naman yan. Sa akin palagay naman hindi man lang natin makuha yung 50 million. Baka yung 25 makuha natin. Ano ka pa? Okay. Maraming salamat po, Senador. O sige, salamat sa iyo at Maraming ikumusta mo kami diyan sa iyong mga kababayan. Salamat. Maasahan po, Senador. Maasahan po. Okay. Meron pa ba? Wala na. Okay. Wala na. So yun. Salamat po, Senador. Sa pamamagitan po ng ating mga naging bisita sa gabing ito, 3 sa studio at 3 rin o 4 sa online, ay tinatapos po natin ang ating episode ngayong gabi. Next week, magkikita rin po tayo. Ganito ring oras, ganito ring araw, Huwebes. At salamat po sa napakaraming bisita na nandito sa ating studio. At ito'y ating uulitin po next week, alas 9 ng gabi, dito lamang sa Sagip Barangay ng Mamamayan in Action. Mahalin natin Mahalin natin. ang barangay.
Sagipin natin ang Pilipinas.